Ano ang ka na? You have 1 to 2 months to survive. So this is me back in year 2021. Hello daw, sabi ni Marites here. Good morning sa buong sulok ng mundo. Bagong ligo ang inyong lola. Fresh ang Marites din. Ang topic natin today, meron tayong katanungan na nagmumula sa ating mahal na viewer. Ang tanong niya kung ano ba daw ang sitwasyon ko, hemorrhoid ba daw? So, ito po ay hindi hemorrhoid. Kumbaga kung sa plumbing system pa, kung merong bara yung dulo ng tubo, kailangan gumawa ng butas sa gitna para maipalabas yung dumi, para hindi ma-stuck yung dumi. Ganito yung nangyari sa akin. 5 years ago, na-diagnose po ako ng stage 4 endometrial cancer. So, emotional ako pagdating sa pag naalala ko yung mga time na yun kasi hindi mahirap bago na find out ng doktor ko. Ang dami nilang ginawang exam, ang dami nilang ginagawang laboratory. Ang tagal bago na find out kung ano ba talaga ang problema ko kasi ang dami kong dinamdam na sakit dito, sobrang sakit ng tiyan ko, tapos grabe yung menstrual ko, parang wala nang katapusan, as in tuloy-tuloy na siya. Doong na find out ng doktor ko, diretso agad-agad ang sabi ay stage 4 already. Stage 4 na siya. So kaya ang dami ko ng mga bukol-bukol. Bukol dito, kanseros siya. May mga hiwa na ako dyan. Hindi na siya mahalata. May hiwa ako dyan. Ayan. Kasi lumabas na yung mga bukol dyan. Sa tiyan ko, ang dami ko na ding bukol. Cancerous din siya. Hanggang nakarating na siya sa colon, yung bandang puwetana na yung labasan na ng dumi. So ang nangyari kasi affected na yung colon ko. Inano na siya, nasira na siya sa cancer. So ang nangyari, pinutol yung colon ko. Binutasan ako dito. Dito pinalabas ang aking large intestine. Para dito na ako magpupo, dito na ako magdumi. So yan. Dito na ako sa tiyan ko magdumi. Yun ang katotohanan. So yun po ang tinatawag na colostomy. Colostomy nang dahil sa mula sa colon, colostomy. Merong ileostomy, colostomy, orostomy. Ileostomy naman yun yung para sa small intestine. Itong sa akin kasi sa dulo na ito na intestine, kumbaga ito yung large intestine, ito ang tinatawag na colostomy. Tapos yung isa naman, orostomy, yun yata yung para sa ihi, yung bubutasan ka din sa tiyan mo para sa doon naman lalabas ang ihi. So itong akin, yung klase ng stomach ko ay colostomy. So hindi po siya hemorrhoid. So yun nga, sa sinasabi ko, in short, para siyang plumbing system ng katawan natin na ito yung, kung merong bara, yung dulo ng tubo mo, so gagawa sila ng panibagong butas para hindi mag-stuck yung dumi, doon lalabas yung dumi mo sa panibagong butas na ginawa. So yun po yung ginawa ng procedure ng mga doktor para solusyon ng madugtungan ang iyong buhay. So yan siya. Parang din siya, lumalaki, lumiliit. Pag yung parang merong gustong lumabas, lumalaki siya, kaya meron akong tissue dito at saka bag para masalo ko. So, kaya ko din ito sinishare para din educational purposes, para hindi maging panibago, hindi sila ma-shock if ever, knock on woods, if ever may mangyari na ganito sa family or anybody. So, hindi kayo ma-shock or meron kayong idea kung paano nyo i-adjust yung daily life nyo, paano nyo i-embrace na lang and accept na katotohanan na ganito na yung sitwasyon mo. At nang dahil nito, yung buhay ko ay
Andito pa din, nakikita nyo pa din. At maraming salamat sa pakikinig nyo sa akin. Sana ay makukunan nyo ng kaalaman ang mga sinishare ko. And that's it for today. Bye-bye! Simula nung nagkasakit ako, hindi na ako nagagamit pa ng mga seasoning. Yung mga herbs lang na seasoning, wala nang magic sarap, wala nang ajinomoto, wala nang toyo. Kasi na lang ang pinakaano ko, pepper, dried basil, oregano, paprika, rosemary. Yan na lang yung mga pangpalasa ko. Hindi na ako nagagamit pa ng mga ano-ano pang mga pasarap. So yun ang sinasabi ko na yung pagkain ko ay ako lang nakakaintindi. Hindi ako nagbabase sa sarap. Binabasihan ko yun kung ano yung content, kung ano yung laman ng kinakain ko. So yun, umiiwas din ako sa mga karne na mapupula, red meat. So more ano na lang ako, yung chicken at saka isda. Doon ako parang nabigyan ng liwanag. Meron akong binasa na libro. Ang title niya is Paano Patayin ang Cancer Cells. How to sandali, nga hanapin ko yung libro. Ito pala yung libro na binasa ko. Doon sa title na yon, parang na-open yung mind ko. Paano nga ba? Meron ka lang gagawin na kailangan mong gugutumin siya para hindi na siya kakalat, hindi na siya magmumultiply pa. So, nabasa ko doon na importante talaga ang strict diet. Tinanong ko yung doktor ko kung ano ba, meron ba akong dapat iwasan. Ang sabi naman sa akin ay, kainin mo yung gusto mo, yung maging masaya ka. Siguro kasi sinabi na niya sa akin na meron na lang akong 1 to 2 months to live. Noong sinabi niya sa akin na stage 4. So sabi ko, hanggang kailan na lang ako, ganun. Kaya siguro niya nasabi na, kumain ka kahit anong gusto mo para yung yung malakas daw yung katawan ko. Yung asawa ko hindi nag-stop doon. Nag-research siya ng kung ano-ano. Excuse my marites, nakichismis din. Naintindihan ko itong libro na ito na ang sabi, paano gugutumin ang cancer cells. Kailangan mo siyang gutumin para hindi na siya dadami. So, paano gagawin? So, in-stop ko yung mga pagkain na mga inflammatory food. Number 1, yung sugar, yung mga refined sugar, yung mga matatamis, mga dessert, or mga ano-ano pa dyan na mga matatamis. Mga red meat, kasi yung red meat, mas lalong nagpapa-inflame yun ng loob ng katawan mo kung palagi kang kumakain nun. Mga processed food, more on oil, yun, hindi yun maganda sa atin. Wait, hold on. Meron akong listahan. Nandito pa yung listahan ko. Inflammatory and anti-inflammatory foods. Top anti-inflammatory food to use. Anti-inflammatory. So, ibig sabihin, ito yung mga pagkain na maganda siya. Maganda siya. So, ito yung mga ginagamit ko. Itong isa, top inflammatory food. Inflammatory, nagpapamaga na pagkain. Inflammatory food to avoid. So, balik tayo dito. Top anti-inflammatory food, leafy greens. Mga dahon talaga na mga green. Ang dami natin dyan sa Pinas, mga malunggay, alugbati, mga talbos, mga ampalaya, mga bok choy, avocado. Ang sarap ng avocado na yan. Turmeric, kaya ang dami ko dito. Yung mga pangpalasa ko, hindi na ako gumagamit ng mga magic sarap, mga soy sauce, mga ganun-ganun. Ang ginagamit ko na lang is yung mga spice herbs. O, balik tayo, beets. I-search nyo yan, ang daming magagandang benefits nun. Ginger, ayun, ang ganda ng ginger. Mga nuts, almond nuts, cashew nuts, sunflower nuts. So yun ang ginagawa kong cereal, mga nuts yun. Fatty fish, isda na hindi siya duguin, yun. Garlic, ayun, mabisa ang garlic. Itlog, black pepper, cloves, chia seeds, fruits talaga, maganda kasi ang daming antioxidants nun. Kamatis, spinach, lentils, ito yung mga parang mga munggo, mga beans, kidney beans, black beans, mga whole grains. Whole grains ito yung like wheat, brown rice. Wag yung white rice kasi yung white rice malakas din yun sa starch. Tapos yung starch
nagtuturn yun into sugar. Pineapple, ayan, olive oil, if afford olive oil yung gagamitin pag di naman afford, iwasan talaga yung mga mamantika na pagkain. Onion, sibuyas, ayun, yogurt, cayenne pepper, ayun, ang dami ko dito, cayenne pepper, cinnamon, ayun, may dalawa ako ditong ganito. Andun sa kabila yung isa, puro mga spice herbs. Rosemary, ayan, flax seeds, lemon, ayun. So, yan yung mga pagkain na parang mini-maintain ko siya na if ever na visit kayo sa akin, wala kayong makikita dito na mga pagkain na like yung mga chipis or kung ano-ano man yung mga pagkain na mga processed foods. Ayan, magugutom kayo pag nagpunta kayo dito sa akin. Hindi, joke lang. Lulutuan ko kayo. So, dito naman tayo sa mga pagkain na inflammatory food. Ito yung mga pagkain na i-avoid natin. So, ito yung white sugar, number 1. Number 1 talaga yung sugar. Parang nakikibalita din si Marites, nakikichismis, excuse. So, yung sugar talaga, number 1 talaga yung sugar. Nagpapabuhay ng cancer cells. So, yun, isa yun sa iiwasan natin yung mga matatamis. Fast foods, dairy, yung mga cheese, mga gatas na nagmumula sa baka, vegetable oils, kasama din dito ang vegetable oil. So maganda yung olive oil. Artificial chemical, yun yung mga pagkain na process na mayroon ng mga additives, preservatives. Hindi natural ang mga ginagamit sa pag-preserve. Sodas, yun, yung mga inumin, ang dami na klaseng ngayon ng mga inumin, mga coke, kung ano-anong klaseng mga soft drinks na makulay, mapula, madilaw, maberde, kung ano-anong mga kulay ang mga nilalagay, yun. Ano pa dito, deep fry foods, yun nga, yung mga kinakain natin na mga ma-oily. Tabako, ayun, umiwas kayo sa pagtatabako. Mga artificial sweeteners, lard, yung lard is yung parang taba, yun. Alcohol, mga alak, umiwas kayo nun. Gumagastos kayo, tapos sakit ang makukuha nyo. Gluten. Yung mga pagkain na more on gluten, ayan, iwasan din natin yan. Mga refined carbs, like yung white rice, trans fat, modified corn, coffee, hindi din maganda sa atin yun. Kasama dito ang iodized salt. Mas maganda ang sea salt. Napapaligiran tayo ng karagatan, mas magandang gamitin ang sea salt kaysa iodized salt. Ito pa, red meat, yun na nga. Iwasang kumain ng mga mapupulang karne. Ang focus mo ngayon ay ang pagkain ng mga anti-inflammatory food. Hindi inflammatory. Anti-inflammatory food. So, pag ito ang pinapasok ng katawan mo, magiging healthy ngayon ang katawan mo. So, may lakas na ang mga selula mo para i-protect yung mga parasites na papasok sa katawan mo. So yun na nga ang pagkaintindi ko doon sa libro na yun na kailangan nating gugutomin ang cancer cells para hindi siya dadami. So ang ginawa ko, nag-focus ako sa mga pagkain na anti-inflammatory food para lalakas yung katawan ko at maprotektahan yung mga selula na inaano na ng mga cancer cells. Doon sa libro na yun, ipinahiwatig kung gaano ka-importante ang pag-change diet mo kung mayroon kang karamdaman na ganito na tulad ko. So aside sa mga gamot ko, malaking tulong talaga ang pag-strict diet. So yung libro na yun ay parang nagabay yun sa akin, nagbigay siya ng something deep idea na kailangan mong gugutomin itong si cancer cells para hindi na siya dadami pa. Kailangan mo siyang patayin kasi kung kakain ka ng mga gusto ni cancer cells, maging sumigla yun sila, sasayaw yun sila, dadami yun sila. Kaya tulungan mo ang katawan mo, kumain ka ng mga pagkain ng mga anti-inflammatory food para mag-stop yung mga cancer cells na sumigla. Pagkain na nabanggit ko na iiwasan mo, yun ang iwasan mo, at ang pagkain na mga anti-inflammatory food, yun yung mga pagkain na kainin mo. So salamat uli sa inyong pakikinig sa akin. I hope itong experience ko ay makukuhaan nyo din ng kaalaman, at kung mayroon man kayong family or kilala na may ganitong sitwasyon sa akin, pwede nyo ding i-share sa kanila para mayroon silang pag-asa, idea kung papaano tulungan natin ang ating sarili in a natural way. Thank you.